Mabilis ang lakad ni Ray sa kahabaan ng abenida. Medyo naiinis siya habang iniisip na wala man lang parking na mas malapit sa opisina ng notaryo. Sa gilid ng kalsada, may maliit na plaza kung saan may nagaganap na munting tiyangge. Mga tindahan ng kung ano-anong paninda, pagkain, laruan, at kung ano-ano pa. Karaniwan lang sana yon sa kanya. Pero may kung anong pumukaw sa kanyang pansin. Hindi niya agad napansin kung ano yon hanggang sa mapalapit siya. At doon niya nakita isang batang babae, mga 12 anyos na siguro, na nagtitinda ng mga pulseras at kwintas na gawa sa beads. Sa totoo lang, hindi naman ito kakaiba. Maraming bata ngayon ang dumidiskarte, naglalako, naguhugas ng sasakyan, namimigay ng flyers. Pero may kung anong tumama sa puso ni Ray. Hindi niya namalayan na palapit na pala siya sa isang bata. Kinuha niya ang isang pulseras. May maliit na disenyong rosas. At sa sandaling yon, parang biglang sumikip ang kanyang lalamunan. At ang mga alaala na pilit niyang tinatabunan sa loob ng halos 1 taon, biglang bumalik. Ang anak niyang si Nicole. 6 na taong gulang, dati mahilig din gumawa ng mga ganitong pulseras. Pero ngayon, wala na siya. Halos 1 taon na ang nakalipas nang masagasaan ang kanyang anak. At hanggang ngayon, sinisisi pa rin ni Ray ang sarili niya. Kung hindi lang ako nalingat kahit 1 minuto lang, mahina at puno ng pagsisisi niyang bulong. Isang tawag lang sa cellphone, isang saglit na hindi niya napansin ng anak niya. At sapat na yon para makalabas si Nicole sa bakuran ng playground. Hinabol nito ang bola sa kalsada at doon nasagasaan siya ng sasakyan. Noong araw na yon, pakiramdam ni Ray at ng kanyang asawang si Dorothy. Parang natapos na ang mundo nila dahil walang sakit na mas mabigat kaysa sa pagkawala ng sariling anak. Pero mas mahirap pa pala ang sumunod. Yung kailangan mong magpatuloy, kumain, huminga, mabuhay. Kahit pakiramdam mo ay wala nang saysay ang lahat. At kahit anong pilit mong kalimutan, may mga bagay talaga na magpapaalala. Katulad na lang ng pulseras na hawak niya ngayon. Para makaiwas sa sakit na yon, tinanong ni Ray ang bata. Ikaw bang gumawa ng lahat ng to? Mahinahon niyang tanong. Tumango ang bata at tumingala sa kanya. At doon, napahinto si Ray. Napatitig siya sa mga mata ng bata. Mga matang parang kulay abo. Bihira yon at eksaktong kapareho ng mga mata ni Nicole. Pati na rin ng sarili niya. Parang may kung anong kumurot sa puso ni Ray. Ang batang nasa harap niya may pagkakahawig sa kanya. Parang si Nicole kung tumanda lang ng kaunti. Kuya, may iba pa akong gawa Pwede rin pa ako gumawa ng costume kung gusto po ninyo. Habang pinapakita ng bata ang iba pa niyang paninda, napansin ni Ray ang itsura nito. Simple, halos luma na ang suot, halatang galing sa hirap. At biglang may naisip si Ray. Magkano ang lahat ng to? Bibilhin ko na lahat. Nagulat ang bata, pero sinabi pa rin ito ang presyo. Agad naglabas ng wallet si Ray at nagbayad. Hindi naman niya talaga kailangan ng mga yon. Gusto lang niyang tumulong. Sa batang paulit-ulit na nagpapaalala sa yumao niyang anak. Napaisip si Ray. Saan mo ginagamit yung kinikita mo? Mahinahon niyang tanong rito. Ngumiti ang bata. Simple pero totoo. Pambili po ng bagong beads, tsaka pagkain, tinapay, gatas. Minsan po pag malakas ang benta ko, katulad ngayon, may pang-ulam na po kami, makakapagsabaw kami ni Mama. At sa simpleng sagot na yon, may kung anong bumigat sa dibdib ni Ray. Hindi niya inaasahan na ang batang kaharap niya ay hindi lang simpleng nagtitinda, kundi lumalaban para mabuhay. Hindi maintindihan ni Ray anong klaseng mga magulang ang hinahayaang maghirap ng ganito ang sarili nilang anak. Paano nila nagagawang pabayaan ng batang ganun? May halong galit at lungkot na bulong ni Ray. Sa isip ni Ray, hinding-hindi niya hahayaang mangyari yon sa anak niya. Alam niya ang pakiramdam ng kahirapan.
Nanggaling siya doon, kaya ginawa niya ang lahat para matiyak na hindi kailanman magkukulang ang pamilya niya. Pero ngayon, may pera na siya. May kakayahan na, pero wala na ang anak niya. At yon ang pinakamabigat sa lahat. Matapos kunin ang mga binili, naglakad si Ray papunta sa kanyang sasakyan. Tahimik, mabigat ang pakiramdam. Sinubukan niyang pakalmahin ang sarili at nagpatuloy sa lakad. Pero kahit anong gawin niya, paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang batang yon. Hindi ito simpleng awa. Hindi rin basta simpatya. May kakaibang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Parang nakikita niya sa batang yon ang anak niyang si Nicole. Ang Nicole na hindi na kailanman lalaki. Pagsapit ng gabi, hindi na kinaya ni Ray na itago ang nararamdaman niya. Ikinuwento niya ito sa asawa niyang si Dorothy. Dorothy, hindi ko maintindihan kung anong nangyayari sa akin. Mahina at naguguluhan niyang sabi. May nakilala akong bata kanina dun sa kalsada. Kamukhang kamukha ni Nicole. Parang gano'n na siguro ang itsura niya ngayon kung nandito pa siya. At sa sandaling yon, agad nagsisi si Ray dahil nakita niya ang sakit sa mukha ng asawa niya. Gusto mo bang tuluyan ng durugin ang puso ko? Naiiyak na tanong ng asawa niya. Hindi Dorothy, hindi yun ang ibig kong sabihin. Nagulat lang ako. Kakaiba lang kasi. At dali-dali niyang ikinuwento ang lahat. Ang batang nakita niya, ang mga mata nito, ang mga pulseras, pati na rin ang mga binili niya. Pero habang nagsasalita, mas lalo lamang napaiyak si Dorothy at matagal siyang inalo ni Ray. Pagkatapos ng ilang sandali, muli siyang nagsalita. Samahan mo ako bukas, puntahan natin siya, dalhin natin ang pagkain at kaunting tulong. Hindi maintindihan ni Dorothy kung bakit kailangan pa yon. Pero sa huli, hindi siya tumutol. Tumango na lang siya. Kinabukasan, maagang pumunta ang mag-asawa sa palengke. Pero wala doon ang bata. Nagtanong si Ray sa isa sa mga tindera roon. Si Sofia ba? 11 taong gulang pa lang yon. Madaldal na sabi ng tindera. Diyan lang siyang madalas magtinda oh. Turo pa nito. Sofia. Yun pala ang pangalan ng bata. Nako, kawawa nga yun eh. May sakit yung nanay. Siyang gumagawa ng lahat sa bahay. Siya pang naghahanap ng pera. Ayon sa tindera, hindi lang gawaing bahay ang pasan ng bata, kundi pati ang paghahanap ng makakain dahil ang maliit na pensyon ng kanyang ina na pupunta lang sa gamot. Ay nako, wala na ring tatay yung batang yan. Hindi pa raw nag-aasawa yung nanay. Si Angela. Mas lalo pang bumigat ang pakiramdam ni Ray. Nagkunwari silang mag-order ng maraming produkto para makuha ang loob ng tindera. At kalaunan, nalaman nila ang address ni Sofia. Bilang pasasalamat, bumili sila ng makapal na medyas mula sa tindera. At pagkatapos noon, hindi na sila nag-atubili. Diretso silang pumunta sa bahay ng bata. Habang papunta sa bahay ni Sofia, huminto muna si Ray at Dorothy sa isang supermarket. Bumili sila ng mga kailangan. Bigas, delata, gatas, tinapay. At kung ano-ano pang makakatulong sa bata at sa kanyang ina. Pagdating nila sa bahay, marahang kumatok si Ray at bumukas naman ang pinto. Si Sofia. Hello. Ako yung bumili ng mga pulseras mo kahapon. Naalala mo? Maingat na tanong niya. Tumango ang bata. Bumalik kami ng asawa ko. Gusto sana naming umorder ulit. Ang gaganda kasi ng gawa mo. Ngumiti si Dorothy. Mainit at magiliw. Pwede mo bang ipakita sa akin yung iba mo pang gawa? Marahang tanong ni Dorothy. Nagulat si Sofia pero halata rin ang saya sa kanyang mukha. Apo, ipapakita ko po lahat. Masiglang sabi ng bata. Nasa kwarto ko po. Sabihan ko lang si Mama. Nakahiga po siya doon. Pumasok si Sofia sa loob at naiwan sina Ray at Dorothy sa sala. Ray, hindi siya kamukha ni Nicole. Kamukha mo siya. Paanong nangyari yon? Nagtatakang tanong ni Dorothy. Hindi na nakapagsalita si Ray dahil agad silang tinawag ni Sofia. Kuya, ate, dito po. Pumasok sila sa isang maliit na kwarto.
May kortinang nagsisilbing harang. Sa likod nito, may nakahigang babae. Payat, maputla, pero bata pa. Sumilip ang babae at nang makita si Ray, nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala. Ray, ikaw ba yan? Nahanap mo kami? Halos pabulong at nanginginig ang boses na tanong ni Angela. Natigilan si Ray. Parang tumigil ang mundo niya. Angela! Gulat na gulat niyang sabi. Sa isang iglap, naunawaan niya ang lahat. Agad siyang tumingin kay Dorothy. Dorothy, Sofia, pwede bang sa kusina muna kayo? Kailangan lang namin mag-usap. Nagulat si Sofia, pero si Dorothy parang may naintindihan na. Marahang hinawakan ni Dorothy ang balikat ng bata. Halika muna. At dinala niya ito palabas ng kwarto. Naupo si Ray sa tabi ng kama at sa loob ng isip niya parang mabilis na bumalik ang nakaraan. Si Angela, ang babaeng minahal niya noon. Magkasama silang nag-aral sa kolehiyo, magkasintahan at magpapakasal na sana. Si Angela ang pinakamaganda sa kanilang klase. Marami ang nanliligaw sa kanya. Isa na doon ang kaibigan ni Ray na si Zane. Pero si Ray ang pinili ni Angela. At kahit nagparaya na si Zane, hindi nawala ang kanyang galit. Unti-unti, sinimulan niyang sirain si Angela sa paningin ni Ray. Sigurado ka ba sa kanya? Parang hindi siya seryoso, pare. Mapanirang sabi nito. Paulit-ulit niyang sinasabi yon. Pinagdududahan ang ugali ni Angela. Pero hindi yon pinansin ni Ray. Alam niyang inggit lang yon. At hindi niya kailanman pinagdudahan ang babaeng mahal niya. Handa na siya sa kasal, nakabili na ng singsing. Plano na lang ang kulang. Pero nagbago ang lahat ng isang araw. Habang papunta siya sa bahay ni Angela, may dalang singsing at bulaklak. Dumaan muna siya sa bahay ni Zane dahil may kailangan daw itong sabihin. Pagbukas ng pinto, halos hindi makapaniwala si Ray. Si Zane, halos hubad, magulo ang itsura. At sa loob ng bahay, sa sofa ay may nakahigang babae, si Angela. Parang gumuho ang mundo ni Ray. Dali-dali siyang lumapit at niyugyug ang babae. At doon, sa loob ng bahay ni Zane, sumabog ang galit ni Ray. Ganito mo pala ako, mahal. Nakakadiri ka. Sigaw niya at galit na galit. Sa'yo na siya. Hindi ko na siya kailangan. Nagising si Angela sa ingay. Halos wala pa sa wisyo. Ray, anong nangyayari? Litong-litong tanong ni Angela. Pero sa paningin ni Ray, mukha itong lasing. At sa sobrang galit at pandidiri, hindi siya nag-isip. Tumalikod siya at umalis. Pagkatapos noon, parang naging malabo ang lahat. Parang panaginip. Nalasing siya, sumama sa kung sino-sinong tao. At halos hindi na nakauwi ng maayos. Maraming beses siyang sinubukang kausapin ni Angela. Ipaliwanag ang nangyari. Pero hindi siya nakinig. Sa halip, lumipat siya ng eskwelahan at tuluyang umalis sa buhay ni Angela. Nagtrabaho siya, nagtagumpay, nagtayo ng pangalan. At sa tagal ng panahon, hindi siya nagtiwala ulit. Hanggang sa makilala niya si Dorothy at unti-unti, naging parang malabong alaala na lang si Angela. Pero ngayon, nandito siya ulit sa harap niya sa ganitong kalagayan. Wala na siyang galit at wala na ring sama ng loob. Ang meron na lang ay awa at isang tanong na hindi niya maiwasang itanong. Angela, pasensya na. Hindi ko inaasahang mapupunta ako dito. Pero nanginginig na sabi ni Ray. Si Sofia ba? Anak ko. Napaluha si Angela. Hindi mo ba nakikita? Kamukha mo siya. Huminga siya ng malalim. Sasabihin ko na sana sa'yo noon, nabuntis ako. Pero ganun ang nangyari. Hindi ko alam kung paano ginawa ni Zane ang lahat. Ayaw na sanang makinig ni Ray. Para saan pa? Tapos na ang lahat. Pero nagpumilit si Angela. Hintayin mo, ayokong isipin mong masama akong babae. Kasi malapit na rin naman akong mawala. Nagmamakaawang sabi ni Angela. Nanlambot ang puso ni Ray.
Hindi kita niloko. Tinawag ako ni Zane sa bahay niya. Sabi niya pupunta ka raw. Pinainom niya ako ng juice. Hindi ko alam na may halong pampatulog. Napapikit si Angela. Pagdating mo, kagigising ko lang. Masama ang pakiramdam ko. Sinubukan kitang kausapin pero hindi mo ako pinakinggan. Tuluyan siyang napaluha. Nasaktan din ako. Kaya nagdesisyon akong palakihin ang anak ko ng mag-isa. At nagawa ko sana kung hindi lang ako nagkasakit. Hindi makapaniwala si Ray. Ganito pala kalupit ang buhay. Isang kasinungalingan ang sumira sa lahat. Tinanong niya si Angela kung paano siya makakatulong. Pero ang sagot, mas masakit pa. Wala na palang lunas ang sakit nito. At si Ray, ikinuwento rin ang sarili niyang sakit. Ang pagkawala ni Nicole. Ang sakit niyan, Ray. Walang mas hihigit pa sa pagkawala ng anak. Tahimik silang dalawa. Parehong sugatan. Parehong nawalan. Pero si Angela, isa lang ang iniisip. Ray, nakikiusap ako. Kapag nawala na ako, huwag mong pabayaan si Sofia. Dalhin mo siya sa'yo. Hinawakan niya ang kamay ni Ray. Anak mo siya. Hindi siya magiging pabigat. Matalino siya at marunong na siya sa buhay. At sa huling lakas ni Angela, pinilit nitong sabihin ang lahat. Gusto ko lang, pumikit ako na alam kong nasa mabuting kamay ang anak ko. Agad sumagot si Ray. Anong sinasabi mo? Siyempre sa akin siya. Napatingin si Angela. May pag-asa sa kanyang mga mata. At ang asawa mo, papayag ba siya? Mukha siyang mabait. Pwede ko ba siyang makausap? Tumayo si Ray. Hinalikan niya si Angela sa noo. Sige. Lumabas siya ng kwarto at tinawag si Dorothy. At siya ay naupo naman sa maliit na bangko. Tahimik at tumitingin sa batang babae. Sa anak niya. Sofia, alam mo, mukhang ako ang tatay mo. Maingat niyang sabi sa bata. Nanlaki ang mga mata ni Sofia. Talaga po? Sabi ni Mama, darating ka raw balang araw at magiging buo kami. Napatingin siya kay Ray. Paano po yun ngayon? May asawa ka na, pero mabait siya. Napangiti siya pero may lungkot. Medyo komplikado anak, pero pangako ko, magiging buo tayo. Alam ni Ray na naiintindihan ni Sofia ang lahat. Alam ng bata na malapit nang mawala ang kanyang ina. Pero sa kabila nito, may pag-asa. May kakaibang liwanag sa mga mata ng bata na parang ayaw mamatay. At dahil doon, hindi makapagsalita si Ray. Hindi niya kayang sirain ang pag-asang yon. Ilang sandali pa, lumabas si Dorothy mula sa kwarto ni Angela. At sa itsura pa lang nito, alam na agad ni Ray. Hindi naging madali ang usapan. Nagpaalam sila kay Sofia. Mainit, maingat. Babalik kami. Apa? Nakangiting sabi ng bata. At pagkatapos noon ay umalis na sila. Pagkasakay pa lang ng sasakyan, hindi na napigilan ni Dorothy ang sarili. Ray, ang sakit. Humahagulgol na sabi nito. Umiyak siya. Hindi lang basta iyak, kundi iyak na galing sa kaibuturan ng puso. Naawa siya kay Sofia, isang batang malapit nang mawala ng ina. Walang kasiguraduhan ng bukas. Naawa rin siya kay Angela, isang ina na halos hinihiling na ang kamatayan dahil sa sakit pero kumakapit pa rin para sa anak niya. Habang umiiyak, nangako si Dorothy. Gagawin ko ang lahat para sa batang yon, lahat ng hindi ko nagawa para kay Nicole. At sa gitna ng kanyang emosyon, hindi niya napigilan ang sarili. Paano mo nagawang mabuhay ng ganito katagal na hindi mo alam na may anak ka? Sinubukan siyang patahanin ni Ray, pero siya mismo nalulunod sa alaala. Matapos ipanganak si Nicole, sinabi ng mga doktor, hindi na maaaring magkaanak pa si Dorothy. At matapos ang trahedya, sinubukan ni Ray na banggitin ang pag-aampon. Pero mariing tumanggi si Dorothy noon. Walang papalit kay Nicole. Naniwala siya na hindi niya kayang mahalin ang ibang bata. Kaya ngayon nalilito si Ray. Ngayon handa si Dorothy na gawin ang lahat para kay Sofia.
Pero paano kapag nagbago ang emosyon? Si Sofia ay anak niya, pero matatanggap ba siya ni Dorothy bilang sarili niyang anak? Pagdating nila sa bahay, parang nabasa ni Dorothy ang iniisip ng asawa niya. Iniisip mo ba na hindi ako magiging mabuting ina sa anak mo? Magre-react na sana si Ray, pero pinigilan siya ni Dorothy. Hindi ako magiging nanay niya. Napakunot ang noo ni Ray. May nanay niya siya at hindi niya kailangan ng kapalit. At sa edad niya, hindi madaling magmahal ng ibang tao bilang magulang. Nanlambot si Ray. Parang nawala ng lakas. Totoo ang sinasabi ni Dorothy. Akala niya, ayaw ni Dorothy kay Sofia. Hindi niya alam ang gagawin. Hindi niya kayang iwan si Dorothy. Pero hindi rin niya kayang talikuran ang anak niya. Halos madurog siya sa pag-iisip. Pero ipinaliwanag ni Dorothy ang lahat. Hindi lang naman iisang klase ng pagmamahal ang mayroon sa mundo, Ray. Napatingin siya sa asawa. Kung hindi niya ako kayang tanggapin bilang nanay, pwede akong maging kaibigan at okay lang yon. Ngumiti siya ng bahagya. Gagawin natin ang lahat para sa kanila. Tutulungan natin si Angela hanggang sa huli. Huminga siya ng malalim. At kapag dumating ang panahon, sasama si Sofia sa atin. Alam niyang hindi magiging madali. Handa ako maghintay kahit matagal, kahit hindi niya ako tanggapin agad, kahit hindi kailanman. Natahimik si Ray. At sa sandaling yon, mas lalo niyang naunawaan kung gaano kabuti ang babaeng pinakasalan niya. Salamat! Puno ng pasasalamat na bulong niya rito. At muli, napatunayan ni Ray. Hindi siya nagkamali sa pagpili. Nang makakasama niya sa buhay, anuman ang mangyari. Handa si Ray na tanggapin anumang desisyon ang gawin ni Sofia. Dahil sa totoo lang, siya naman ang may kasalanan. Iniwan niya si Angela noon na buntis at mula noon, siya na ang lumaban sa buhay. At minsan sumagi sa isip ni Ray na baka ang lahat ng hirap na yon ang nagdulot pa ng sakit ni Angela. Pero kung mahirap para kay Ray, mas mahirap ang usapan na naganap kinagabihan sa pagitan ni Sofia at ng kanyang ina. Umupo si Sofia sa tabi ng kama. Hinawakan ang kamay ng nanay niya na may sakit. Ma, kwento mo naman si Papa. Mahina niyang hiling. Gusto niyang malaman ang lahat. Pero higit sa lahat, paano na tayo ngayon? May asawa na siya. Paano tayo magsasama bilang isang pamilya? Tumingin si Angela sa anak. Malalim at punong-puno ng pagmamahal. Anak, masaya ako na nahanap na natin ang papa mo. Ngumiti siya pero puno yun ng lungkot. Pero hindi ko na siya kailangan ngayon. Parang may kumurot sa puso ni Sofia. Ngayon, pwede na akong pumikit ng payapa dahil alam ko na hindi ka mapupunta sa ampunan. Hinaplos niya ang buhok ni Sofia. May pamilya ka na anak, kasama ang papa mo at ang asawa niya. Mabait siya. Mabait si Dorothy. Magiging mama ko po ba siya? Umiyak na si Sofia. Pero ikaw lang ang mama ko. Napangiti si Angela. Mahina pero puno ng pagmamahal. Anak, hindi na posible yon. Hinawakan niya ang pisngi ng bata. Pero tandaan mo, ang mga nanay hindi nawawala. Napaiyak na si Sofia. Nandito lang ako, sa puso mo, habang buhay. Huminga siya ng malalim. At si Dorothy, pwede mong maging kaibigan. Ngumiti siya ng bahagya. Nawalan din siya ng anak, kaya maiintindihan ka niya. Hindi ka niya pipilitin. At doon, ikinuwento ni Angela ang katotohanan. Kung paano sila pinaghiwalay ng isang masamang tao. Kung paanong wala ni isa sa kanila ang may kasalanan. At kung paano tadhana ang may gawa ng lahat. Pero ngayon, sigurado ako magiging masaya ka pa rin anak. Saglit siyang napahinto. At kung gusto mong tawagin si Dorothy na mama, hindi ako masasaktan. Napaluha si Sofia. Hindi po ma, ikaw lang ang mama ko at wala nang iba. At sa simpleng sagot na yon, naramdaman ni Angela ang lalim ng pagmamahal ng anak niya. Nang mapansin ni Sofia na pagod na ang kanyang ina,
Pinainom niya ito ng gamot at pinahiga ng maayos. Umupo siya sa tabi ng kama, tahimik, nag-iisip. At doon niya ipinangako sa sarili niya. Magiging doktor ako, determinadong bulong ni Sofia. Para gamutin ang mga may sakit, para hindi na mawalan ng nanay ang ibang bata, katulad ko. Sa gabing yun, sa dalawang magkaibang bahay, may parehong usapan. Usapan na nagbigay linaw sa magulong kwento ng kanilang buhay. Kinabukasan, inasikaso ni Ray ang legal na pagkilala kay Sofia bilang anak niya. Hindi yon naging mahirap dahil wala namang kumontra. At pagkatapos noon, unti-unting dumaan ang mga araw. Masakit, mahaba at puno ng paghihintay. Madalas bumisita sina Ray at Dorothy. Nakikipag-usap si Dorothy kay Angela tungkol sa lahat. Mula sa ugali ni Sofia hanggang sa maliliit na detalye ng buhay nito. At habang nakikita ni Angela kung gaano kaseryoso si Dorothy sa paghahanda, unti-unti siyang napapanatag. Si Sofia naman ay unti-unti ring nasanay. Madalas silang maglakad ng kanyang ama. Nag-uusap, mas kinikilala ang isa't isa. At sa puso ng bata, unti-unting nabubuo ang paniniwala na may magandang buhay na naghihintay sa kanya. Pero wala ang kanyang ina doon. At tuwing may isip niya yon, hindi siya makatulog, natatakot. Dahil alam niyang malapit na ang araw na mawawala ang pinakamahalaga sa kanyang buhay. Lumipas ang 6 na buwan at dumating na rin ang araw na kinatatakutan nilang lahat. Habang lumalala ang kalagayan ni Angela, madalas nang magpalipas ng gabi si Dorothy sa kanilang tahanan. Hanggang sa isang umaga, nagising si Dorothy na tahimik ang paligid. At doon niya napansin, wala na si Angela. Payapa itong nakahiga sa kama. May bahagyang ngiti sa labi at parang sa wakas, nakahanap na siya ng kapayapaan. Nagising si Sofia at nang makita ang kanyang ina, napasigaw ito. Ma! Ma! Mahabang oras siyang umiyak sa tabi ng kanyang nanay. Yakap ang malamig nitong kamay at ayaw bumitaw. Hanggang sa kailangan na siyang ilayo. Matapos ang libing ni Angela, dinala ni Dorothy si Sofia sa kanilang bahay. At mula noon, opisyal na siyang naging anak ni Ray at Dorothy. Pero kahit ganoon, hindi pa rin niya kayang tawagin si Dorothy na mama. Sa halip, mas lalo siyang napalapit dito. Tita Dorothy, hindi ka ba nasasaktan na hindi kita matawag na mama? Tanong ni Sofia. Ngumiti si Dorothy. Hindi anak, naiintindihan ko, ang importante ay magkasama tayo. At sa paglipas ng panahon, lalong tumibay ang kanilang relasyon. Sa mata ng ibang tao, para silang tunay na mag-ina. Walang makakapagsabi na hindi sila magkadugo. Hanggang sa isang araw, pagkalipas ng ilang taon, Mother's Day iyon. Lumapit si Sofia kay Dorothy. May hawak na maliit na regalo. At nanginginig ang boses na nagsalita si Sofia. Alam mo, matagal na kitang tinatawag na mama sa harap ng mga kaibigan ko, sa mga teacher ko. Napaluha si Dorothy. Pero sa harap mo, hindi ko pa nagagawa yon. Huminga siya ng malalim. Kaya ngayon, gusto ko pong magpasalamat sa lahat ng pagmamahal mo. Lumapit pa siya. Mahal kita, Mama. At sa wakas, narinig ni Dorothy ang salitang matagal niyang hinintay. Anak ko! Masaya niyang niyakap ang bata. Mahigpit siyang niyakap ni Sofia pabalik. Mula pa noong unang kita ko sa'yo, minahal na kita na parang sarili kong anak. Pinunasan niya ang mga luha ng bata. Hindi natin makakalimutan ng mama mo, pero hindi yun hadlang para mahalin natin ang isa't isa. At mula noon, namuhay sila bilang isang buong pamilya. Pamilyang hindi lang binuo ng dugo, kundi ng pagmamahal, pag-unawa at respeto. At sa puso nila, nananatili ang alaala ng mga taong nawala, pero kailanman ay hindi makakalimutan. Sa buhay, hindi lahat ng nawawala ay tuluyang naglalaho. Minsan ang pagkawala ang nagbubukas ng daan para sa bagong pagmamahal. Ang pagkakamali
Maaring sumira ng mga taon, pero ang katotohanan, kahit gaano katagal, lalabas at lalabas pa rin. At ang pagmamahal, hindi nasusukat sa dugo, hindi sa apelyido, hindi sa pinanggalingan, kundi sa pagpili na manatili at magmahal. Pati na rin ang pagtanggap kahit mahirap. Dahil sa huli, ang tunay na pamilya ay hindi lang yung kasama mo sa simula, kundi yung pinipili mong mahalin habang buhay. Dahil minsan sa buhay, isang maling akala lang kayang sirain ang isang buong pamilya. Isang sandali ng galit, isang desisyong hindi pinag-isipan, at isang taong hindi pinakinggan ay pwede nang maging dahilan para maghiwa-hiwalay ang mga taong nagmamahalan. Pero tandaan natin, hindi lahat ng nakikita natin ay totoo. At hindi lahat ng naririnig natin ay dapat agad paniwalaan. At higit sa lahat, huwag nating hintayin na mawala ang isang tao bago natin ipakita kung gaano natin siya kamahal. Dahil sa huli, ang pinakamalaking pagsisisi sa buhay ay hindi ang mga pagkakamali na nagawa mo, kundi ang mga salitang hindi mo nasabi at pagmamahal na hindi mo na iparamdam habang may pagkakataon ka pa. Muli, ako po si Skylar Guro at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon.